By the way guys, my name is Albert sa mga hindi pa po nakakilala sa akin. Dati po akong OFW sa Singapore. Hi po sa mga taga Singapore. Yan, nakikita ko dito si Ludivina. Una po nakikita ko dito yung mga naka-open ng cam. Si Rio, yan po siya. Taga Singapore din po yan. And who else? Yung iba naka-off ang cam. Asan na yung mga taga Singapore dyan? So, hello po sa inyong lahat at sa mga hindi po taga Singapore, hello din po sa inyong lahat kahit nasa ang lupalop man kayo ng mundo. Yan, mga nasa UK, nasa Canada, nasa UK si Ma'am Gladys, di ba? Yan, tapos mga Canada and United States of America. So hi po sa inyong lahat. So since maiksi lang naman yung topic natin, hindi ko po siya bibilisan. So hindi nyo kailangan makinig ng mabilis. Kung sa ibang mga presentation, kailangan nyo makinig ng mabilis, pero dito, hinay-hinay po tayo. Dadahan-dahanin natin. Okay? Siyempre, 5 fingers itong pinag-uusapan natin, tapos bibiglain mo. Diba? Kailangan dahan-dahan. Okay? Yung mga iba dyan, baka iba iniisip nyo, ha? Alright, so pag-uusapan po natin itong 5 fingers. Yung mga iba, mahahaba fingers. Yung iba naman, matataba. So, okay lang naman kasi pare-pares lang lahat-lahat na fingers yan. So, bago ang lahat, guys, palakpakan mo na yung sarili mo. Kasi since andito ka at nakikinig sa akin ngayon, ibig sabihin lang yan ay gusto mong matuto. Tama? Gusto mong matuto. So, palakpakan mo ulit yung sarili mo. Kasi ito po yung mga dahilan para maging mas magaan yung business para sa'yo. Yung hindi ka mahihirapan. Bakit? Kasi alam mo na yung ginagawa mo eh. Ito po yung mga pinaka-basic talaga na dapat matutunan ng isang networker. Kasi pag ito, kahit ito lang na master mo, itong 5 fingers na to, yung marunong ka na ng 5 fingers, marunong ka nang gumamit ng 5 fingers, naku, ulit-ulitin mo na lang. Parati kang masaya. Promise. At yung mga kasama mo, lagi ring masaya. Kasi ito, hindi ka talaga mahihirapan dito eh. Wala itong mga yung malalalim na mga knowledge, mga skills, wala. At marami pong kumita ng malalaki dahil sa 5 fingers na ito. So hindi na po patatagalin, no? Ito po yung mga 5 fingers. Enroll po natin, no? Bawal pong mag-screenshot kasi nagsasayang ka lang ng oras mo. Nagsasayang ka lang ng memory ng phone mo. Kasi for sure hindi mo naman yan bubuksan. Tama ba? Kaya the best na gagawin natin guys pag nagta-training tayo, no? Get a pen and a paper. Mas maganda notebook para yung notebook na yan laging nakakip. Kasi yung papel, nilapag mo kung saan-saan, baka mamaya nilipad ng hangin, nawala na. Tama ba? So number 1 is deepest why. Okay? Kung meron kayong mga nasa-search guys sa YouTube, no, regarding these 5 fingers, ang bagsakan po ng JC regarding sa 5 fingers is ibang-iba po sa ibang-ibang kumpanya. Okay? Yung sa atin po kasi enhance. Wow, enhance. Opo, hindi lang siya yung normal na 5 fingers. Ito po ay in-enhance natin, dinagdagan natin. So ito po, hindi nyo makikita itong deepest why sa YouTube, which ginawa natin itong number 1. Bakit? Siyempre, magne-negosyo ka, tama ba? Unang dahilan, bakit mo ba ginagawa? Okay? Yan yun. Yan yung pag-uusapan natin. Number 2 naman is prospecting. Okay? Ito naman yung yung maghahanap ka ng mga taong kakausapin mo. Next is inviting, kung paano mo sila i-invite sa Zoom. Next is closing with ABC rule. Okay? Ito yung medyo nagkaroon tayo ng twist dito. Yung normally lang, closing is stand-alone lang. Yung ABC rule hindi dinadagdag. Pero itong tatalakayin natin is lalagyan natin ng ABC rule. Okay? And of course, last but not the least is follow-up. Okay? So with that guys, tapos na po ako, no? Maraming salamat po. Naisulat nyo na ba lahat? Yan. Any question po? Violent reaction? Wala na? Ang ganda ng training. Ang ganda. Ang ganda, di ba? Marami po bang natutunan? Opo, salamat. Power na power. I love it. I want some more of it. Okay, thank you so much guys. Once again, my name is Albert. Salamat na marami. Power. Albert, thank you ulit. Yan, we are 100! Woo! Palakpakan natin guys. And I want to welcome yung mga business partners po natin from Oman. Ayan. Pwede po ba kayong mag-chat, yung mga taga-Oman natin?
And from the other groups po, hi po sa inyong lahat-lahat. Yan. Ang dami po natin ngayon. Okay? So hopefully no, mas marami po kayong natutunan. Matututunan pa pala. Parang tapos na talaga, no? So let's start. Number 1 is deepest why. Ano ba tong deepest why mo? Okay? Guys, no, gagawin ko po tong interactive. So I will ask some questions and sana po may mga sumagot kahit isa lang. Okay? Wag naman po lahat-lahat sasagot yung 100 ha. Kasi hindi na tayo magkakaintindihan pagka ganun. Okay? Ayan. So tatawag na lang po siguro ako ng mga sasagot or pamine na lang pag gustong sumagot. Mine, mga ganun. Okay? So ganun po, no? Deepest why. Gusto ko pong magtanong from the crowd kung ano yung deepest why nyo. Kung bakit nyo po ito ginagawa. Hi po from Oman, sabi ni Galaxy A10s. Pwede pong pakipalitan yung pangalan mo, ma'am? Or sir? Sino ba to? Si Ma'am Rochelle ba o si Sir Jet? Pakipalitan po ng yung Galaxy A10s. Yan ang pangalan. Tapos mag-hi ka po ulit. Ayan. Okay, so okay, living na sir, sabi ni Chris. Sabi ni Kuya Lab, my deepest why is my family. Okay? Yung iba, you can chat po sa chat box natin. Ano po ba yung deepest why nyo? Bakit nyo to ginagawa? Bakit nyo ginagawa ang JC? Bakit hindi na lang kayo magbenta ng kung ano-ano? 'Di ba? Family din. My deepest why is my son. Alright, yan. Okay, so 3 na po tayo nag-uusap-usap dito. Yan, may pang-4. Financial freedom, family, daughter, family, 5 kids. Yan, my deepest why is 5 kids, sabi ni Ma'am Ann. Family, my cats. Sure ka? Cats talaga. Yan. My family and daughter. Ayan. My neighbor. Totoo, neighbor mo, dahilan mo? Yeah, my deepest why is my mother, 11 years na po nasa UK, hindi pa nakakauwi since noong nag-aaral pa ako. Okay guys, may I request everyone to write down your deepest why sa papel na nasa harap ninyo ngayon. Okay, lagay mo dyan, number 1 deepest why, write it down. Sabi ni Sir Dado, financial freedom, ni Ma'am Jovi, yan. Sabi ni Sir Leo, my family, Myra Papa, family, write it down. And be specific. Okay? My family, yes, your family mo. And what about your family? Ano yung gusto mong mangyari sa kanila? If your son, anong gusto mong mangyari sa kanila? If your kids, anong gusto mong mangyari sa kanila? Write it down. Okay? My neighbor, anong gusto mong mangyari sa neighbor mo? My financial freedom, yes. So be specific guys ha. For example, yung mga anak ko, anong gusto mong mangyari sa mga anak mo? Ano yung gusto mong patutunguhan nila? At ano yung gusto mo maging resulta na dito sa paggawa mo dito sa JC? Ayan, have a successful life, yes. Tama po kayong lahat. Okay, so ganun po, no? Be specific, your deepest why. Alam mo, yung tipong dadating ka sa point na yung, di ko alam kung ang tawag dun is nagme-meditate ba or ano. Yung wala ka ng ibang naiisip na iba. Kundi yung deepest why mo. Na kaya ko gagawin tong JC dahil dito, lalo na mga OFW. Kanina may nakita ko, 11 years na yung mom niya. Gusto kong makasama na yung family ko. Ayoko na yung lagi nag-iisa. Darating na naman ang Pasko, ako na naman mag-isa. Buti nga ngayon, nakakatawag na tayo pag Pasko. Maalala ko, 15 years ago, pagka Christmas Eve or New Year's Eve, hindi na magamit ang mga cellphone na pagtawag. Bakit? Kasi busy na lahat or I don't know. Basta hindi na pwedeng tumawag. No? So mga ganun. Deepest why mo, ako ramdam na ramdam ko lalo na mga FW eh. Yung malayo sa family. Yung mga nasa Pilipinas naman, yung laging hindi sapat ang pera, laging walang pera, nauubusan ng pera. So yan yung mga reason. Okay? Tapos nakita mo yung anak mo, hindi mo man lang maibigay yung mga pangungunahing pangangailangan nila. Pag pumupunta ka sa mall, dire-diretso lang ang lakad, ang bilis-bilis mong maglakad. Bakit? Para hindi lumingon yung anak mo dun sa mga laruan. Bakit? Baka kasi magpapabili siya. Wala kang pambili. 'Di ba? Kung minsan nga sinisiraan mo na yung
Yung mga nakikita nga, ay naku, pangit yan anak, hindi maganda yan anak. Pero ang totoo, wala ka lang talagang pambili. Diba? May mga ganun. Okay? Gustong-gusto mo na magkaroon ka na ng sasakyan, kaso nga lang yung sweldo mo laging kulang, yung anak mo pagka hinahatid mo sa school o kaya sumasakay lang sa tricycle, nauulan na pag dumarating sa bahay nyo. Diba? Yun yung mga reason na gusto nating masolusyonan. Yun yung mga reason kung bakit natin ginagawa ng seryosohan tong JC. Alam nyo guys, kung hindi mo alam yung deepest why mo, kung hindi yan specific, hindi malalim yung hugot mo para gawin tong business na to. Wala? Parang lilipas lang yung mga araw sa'yo na okay lang, wala kang nakausap. Hindi ka nag-post. Wala lang, kasi humihingi naman ako, huminga pa naman ako. O mga anak ko, kumakain pa lang naman. Alam mo guys, yung ganun, kailangan mo kasi maramdaman yung deepest why mo. Pagdating ng panahon, no? 2 years, 3 years from now, tas maalala mo, kaya mo nagawa yung mga bagay na yun, kaya ka nagtagumpay dahil dinibdib mo talaga yung deepest why mo para gawin ito. Kasi yan yung magtutulak sa'yo. Okay? Nakita ko nga yung sinabi ng mga ibang mga mentors natin. Gusto mo ng deepest why? Ilista mo lahat ng utang mo, paskil mo sa pader na lagi mo nakikita. Parang ganun, no? Yung gusto mo mabayaran na lahat ng utang mo. Okay? Meron ba dito yung wala pong utang ni maski isa lang? Meron ba? Pakitaas ang kamay, pautangan kita para magkautang ka. Ayan, kagaya ng mga kotse, mga bahay. Ano ba yung mga pinagkakautangan? Credit card, o kaya yung utang nyo, baka nakalimutan nyo na. Baka kaya sinasabi nyo wala kayong utang. Ayan. May dito, my deepest why is my mother, 11 years na nasa UK, hindi pa po nakaka-uwi since noong nag-aral po ako. Nag-graduate na po ako lahat, nasa UK pa din po siya. I feel you kasi nung college, high school po ako, umalis din nanay ko. Grabe. Isa po akong anak ng OFW. So, alam ko po yung pakiramdam ng isang anak na iniwan. Sa mga nanay po, no, sorry po sasabihin ko lang po kasi yung totoo. Kasi anak po ako ng OFW. And then, unfortunately, naranasan din ng anak ko kung ano yung naranasan ko. Yun nga lang, magkaiba lang kasi kami ng edad ng anak ko. Kasi iniwan ko yung anak ko noon 2 years old pa lang siya. Nag-for good ako, 14 na siya. Ako noon, iniwan ako ng nanay ko, 3rd year high school. Umuwi siya 5 years ago. Hindi, 3 years ago. 3 years ago pa lang siya umuwi, nag-for good. Ay, umalis siya, 3rd year high school ako. Tagal, no? Tagal. Alam nyo guys, no? Sinasabi ng mga ibang magulang, di okay lang na nasa abroad ako. At least nabibigay ko yung pangangailangan ng anak ko. Ang tanong, naibibigay mo ba lahat? Di ba hindi din? Nag-abroad ka, mas malaki sweldo mo compared na sa Pilipinas ka. Pero ang tanong, naibibigay mo ba lahat ng mga gusto niya? Pangangailangan niya siguro basic needs, yes. Pero yung gusto niya, hindi. Unang-una, ang gusto niyan, makasama ka. Kaso nga lang, wala ka eh. Gaya kanina, before ako mag-start, nanood si Mrs. MMK ba yun? Tadhana. Nag-aaway, sinusumbatan ng anak yung ina. Bakit ka umalis? Lumaki kami na wala ka sa tabi namin. Yun ang sabi niya. Sabi ko, itigil mo na yung kadramahan na yan. Pero natouch ako dun. No? Bakit? Kasi maraming mga magulang na kailangan lumayo para lang kumita ng pera. Ang akala nila, 2 years okay na, 3 years okay na, 4 years okay na, kahit hindi na mag-abroad. Kaso nga lang hindi nangyayari. Nung nasa abroad po ako sa Saudi, meron na yung mga tumanda na doon, saka na lang umuwi nung na-stroke na. Kasi hindi na talaga pwedeng magtrabaho. Pero nung umuwi, wala eh. Walang naiuwi. Sa Singapore naman, ang dami ng mga matatanda doon. Kaya swerte mo na nandito ka ngayon nakikinig ka sa akin. Kung medyo bata-bata ka pa. Kung yung anak mo hindi pa graduate ng college, yan, may pagkakataon ka nang umuwi at pagka-graduate niya, ikaw yung magsasabit ng medalya niya. Ako guys, hindi naman sa hindi naman sa pagbubuhat ng aking sarili, no. Nung graduate po ako, ilan yung medals ko? 5, no? 5, yung natanggap kong medals. Ni isa, wala man lang sinabit ng nanay ko. Ganun yun.
Tapos nung kinasal ako, wala rin siya. Ang daming moments ng buhay ko na masasaya na wala siya. So, kung sabi ko nga sa sarili ko, no, sana man lang nakita ng nanay ko yung ganitong negosyo dati. Para hindi na umabot sa ganung or naituro niya sa akin para hindi na rin ako nag-abroad. No? Kaya guys, no, ang deepest why mo, family mo, yes. Pero, isali mo dyan yung oras na nasasayang. Deepest why mo, hindi ka na magsasayang ng oras. Kasi pag yung oras na lumipas na, hindi na may ibabalik yan. Lahat ng oras na lumilipas, hindi na ibabalik yan. Hindi mo rin kayang bilhin yan. Hindi yan nabibili ng pera yung oras. Hindi nabibili ng pera. Deepest why mo, family mo, makasama mo sila. At hindi ka na magsasayang ng oras. Na hindi ka masaya sa buhay mo. Kasi itong JC, no, gagawin mo lang siya. Sagad mo, 3 taon. Sagad. Pero kung pabanjing-banjing ka, abutin ka ng 5 taon. Kagaya ko. 5 taon bago ako nakauwi dito. Kasi dati, lang, pinapalipas ko lang ang oras. Lumilipas ang isang araw, wala akong nakakausap. 'Di ba? Kasi hindi malalim yung hugot ko dati. So ito na guys, no, bakit ang tagal ko dito sa number 1? Gusto kong maramdaman nyo. So maramdaman nyo. Yung mga nagnenegosyo na dito sa Pilipinas, may mga kalala ako, may negosyo na dito, ginagawa tong JC. Ang tanong, nasa Pilipinas ka, nakita mo anak mo araw-araw. Ang tanong, ilang oras mo siya nakakausap? Ilang oras mo siya nakakabanding? Pagising mo sa umaga, nagmamadali ka, maliliw ka, papasok ka na sa trabaho, pupunta ka sa iyong negosyo. Pag uwi mo sa bahay mo, pagod ka na. Minsan nga, yung anak mo tulog na. Tama ba? Iba pa rin yung, hawak mo talaga yung oras mo. Iba pa rin yung anytime na gusto mong makasama ang family mo, pwede mong isang tabi muna yung ginagawa mo, yung trabaho mo, unahin mo muna sila. Iba yun. Iba yung ganun. Iba yung ganun, guys. So, yun yung gawin yung deepest why. Time, financial freedom. Unang-una yung time freedom. Okay? Yan, guys, no? Kuya Lab, itabi-tabi mo yung medyas mo dyan. Baka yan na naman yung makumang pamunas, ha? Buti sana kung di mo pa nagamit. Okay, guys, no? So, yun po yung number 1 natin, deepest why. Sulat mo yan sa papel. Lagay mo sa sa pader ng kwarto mo, yun lagi mo nakikita. Kung marami kang utang dyan, sulat mo lahat ng total niyan. Alam nyo, ginawa ko dati, guys, yung amortization ng bahay namin sa Camellia. Nakasulat yan, yung schedule ng schedule of payment. Nakasulat lahat yan. Tinarget ko. Bago ako uuwi ng 2020, bayad to. Yun. Kasi guys, no, sinasabi nila, ay ayokong mangutang. Bakit? Baka hindi ko mabayaran. Alam mo kung wala kang responsibilidad na binabayaran, tatamad-tamad ka. Pero kung alam mo na ang dami mong bayarin, bumili ka ng 5 bahay, kailangan mong bayaran lahat-lahat yan, ang sipag-sipag mo. Kaya yung iba dyan, huwag kayong matakot magkaroon ng financial responsibility. Kung yung babayaran nyo naman yan, magbibigay sa iyo later on ng mas maginhawang buhay. Ganun yun. Nakita mo may mga, di ba, ang tao iba-ibang kinikita, di ba? Parehas tayong lahat may 24 hours, pero iba-iba yung aking income. Bakit? Kasi iba-iba yung hugot natin. Iba-iba kasi yung hugot natin. Kung ano yung gusto nating marating, kung ano yung gusto nating ma-accomplish araw-araw. Pero lahat-lahat yan, guys, ang pagkakaparehas natin, oras. Yung iba, nagsasayang ka ng oras. Yung iba talagang hindi sinasayang ang oras. So, yan po yung deepest why. Number 2, prospecting. Ito, masaya na tayo. Wala nang drama, ha? Tapos na yon. Deepest why lang yung madrama. Yung iba dyan, sinisipon na. Punas muna kayo, ha? Ayan. Itong katabi ko, naiiyak-iyak eh. Okay guys, no? Prospecting na tayo. Ano tong prospecting? Hindi to suspecting, ha? May naririnig ko. Alam, dami mong suspect, ha? Yay! Hindi suspect ang tawag doon. Prospect. Okay, prospect. Ngayon, ganito. Ano bang ginagawa sa prospecting? Gusto ko lang po ipahiwatig sa inyong lahat na ang prospecting ay magkaiba sa inviting. Ulitin ko ha, ang prospecting ay hindi inviting. Ang prospecting ay yung kukunin mo lang yung yung pangalan niya, contact number niya,
Facebook account niya, Instagram account niya. Yun lang, yung prospecting. Hindi mo siya i-invitein na umattend sa Zoom. Wag muna. Okay? So, paano ka magkaroon ng paano mo magagawa ng maayos tong prospecting? Gawa ka ng prospect list mo. Hindi, nasa utak ko lahat, Albert. Nasa utak ko lahat. Walang ganun. Okay? Lagi mong tatandaan, ink is better than think. Sige nga, ulitin mo nga. Sabi mo nga dyan sa, sa kinauupuan mo. Ink is better than think. Yung tinta, ink. Tinta ng ballpen. Ink. Tawag doon, ink. Alam nyo na, no? Ink is better than think kasi yung iniisip mo lang. Tama ba? Yan. Magsulat ka. Yung iba, offline, wala akong ma-invite. Wala ka naman kasi prospect kasi ni-invitein mo. Yung mga Facebook friend mo, wala yun. Hindi sasali yung mga yun. Judgmental ka. No? Ngayon, ganito guys, hindi, yung prospect mo, dapat kinakategorize mo yan. Alright? Nga pala guys, yung prospect, no, meron tayong tinatawag na warm saka cold. May mainit at malamig. Ano yan? Warm saka cold. Pag warm, ito po yung mga kakilala mo. Pinsan mo, nanay mo, kapatid mo, kumare mo, kumpare mo, basta yung mga kakilala mo. Alam mo yung personalidad nila. Okay? Kilala mo sila. Not only by name ha. Alam mo yung pagkatao nila. Ito yung tinatawag na warm market. Okay? Cold. Ang cold market naman, ito yung mga hindi mo kilala. Some na nakita mo lang sa Facebook, some na nag-comment lang sa post mo, mga ganon. Or some na nakabangga mo lang sa may palengke. Sila yung mga cold prospect. Okay? So alam nyo na, pag sinabing, uy, may pain ako. Ano ba yan? Warm or cold? Mga ganun na ang yung mga terminologies ng mga matatagal na eh. Warm ba yan or cold? Cold lang to, pre. Nakita ko lang sa Facebook. Oh, di ba? Ganun 'yon. All right? Picturean yung mga record list from the entrance ng mall. Power ka, ano? Kukuntsabahin mo yung guard. Madami doon, coach. Naku nga, no? Ang taba ng utak nito. Palakpakan nga natin itong si Riniel. Taba ng utak. Libo yun. Do it tomorrow, guys. Yung mga pumupunta sa mall, di ba? Naglilista kayo ng mga... Pero alam nyo ba, nagalit ako minsan sa... Hindi naman nagalit. Pinaalalahanan ko lang. Nung pipirma ako, lahat ng nakasulat doon, puro pangalan lang at walang number. Sabi ko, brother, yes po, sir. Ba't hindi mo pinapasulat yung mga number nila? Sir, ayaw nila eh. So, ano ang silbi nitong prospect list ko? Ano ang silbi nitong listahan mo, logbook mo ngayon? May pangalan naman sila. Oh, may pangalan. Kaso nga lang, ngayon may na-trace na may COVID dito. Paano mo sila ngayon kukontakin? Sabi ko sa kanya. Oo nga, sir, no? Ngayon, alam mo na. Oo. Yun pala, pwedeng maging prospect list mo yun. Di ba? Pwede. O, gawin nyo na bukas, ha? Picture-picturean nyo lahat-lahat yun. Ingat lang kayo, ha? Baka hulihin kayo. PDPA. Okay? Privacy Act. Ingat lang kayo, ha? Yan. Pagtatawagan mo ngayon, di ba may tumawag sa'yo dati? Sabi niya, hello, sino to? Ma'am, nakuha ko lang kasi yung number nyo sa may sa may SM. May asawa na kayo, ma'am. Oo, sige ma'am, bye-bye. Naghahanap ng katawagan. No? Huwag niyong gagawin yun, ha? Okay? Yan. Sabi ni NJ, opo. Doon sa bangko, marami din yan. Lahat sinusulat ang mga apelyido. Pero ingat lang talaga sa Data Privacy Act. Okay? Yan. Kaibigan nyo muna yung guard. Kaibiganin nyo muna. Alright? So, i-categorize nyo yung mga prospect nyo. Type A. Hindi yung type na type mo siya dahil gwapo. Hindi yun, ha? Type A. Ito yung mga may authority at mga may pera. Principal. Kapitan. Barangay tanod. Sali ba natin barangay tanod? O sige na, sali na natin. Baka may pera din yun eh. Maraming ayuda yun. Ayan. Mayor. Councilor. Basta yung mga may mga authority. Si Hepe. 'Di ba? May mga pera. Bakit? Ito kasi yung first class na prospect mo. Ito kasi yung
pag nasabi mo sa kanila yung business at nagustuhan nila, agad-agad may pera yan. Agad-agad magbabayad yan. At hindi lang yun, agad-agad may pay-in yan. Bakit may authority? Isang sabi niya lang, "Uy, lahat kayo ng mga tauhan ko, mag-pay-in kayo ngayon dito, kaltas ko na lang sa sahod nyo." Diba? Mga ganun yan, may authority. Yan yung mga first class. Yan yung mga dapat inuuna mo. Yan yung mga dapat unahin mong prospectin. Okay? Kasi yung iba, inuuna kung sino-sino lang, pag nakasampu na, pagod na, ayaw na. Yan dapat. Okay? I-separate mo sila. Sila yung first priority. Number 2, type B. Ito naman yung mga may trabaho, may source of income, pero hindi naman, yung mga regular employee lang, mga tauhan, mga ganun. Okay? So, normal na manggagawa. Ngayon, malaki yung chance na sasali sila sa'yo kasi meron silang hinihintay na mga sweldo. Mga OFW, mga ganun. Okay, sila yung type B. Alright? Sila yung type B. Mag-aantay yan pagdating ng sweldo, tapos may pang-pay-in na sila. Parang ganun. Okay? So, yung type C naman, alam mo na. Okay? Anong change screen? Anong change screen? Hindi nyo nakikita yung screen ko? Nakikita naman. Nakikita naman? Nakikita po. Loud and clear. Ayan, kitang-kita. Nakikita daw. Ayan. So, yung type C naman guys, ito naman yung mga walang pera. Ito yung walang trabaho. Ito yung mga palamunin. Ito yung mga tambay. Gaya ko. So ito yung mga walang inaasahan. Ang tanging pag-aasan lang ng mga to is hindi naman mang-hold up ha. Grabe ito, may nagsabi mang-hold up daw. Okay. Manghingi. Okay, ganun yon. So sila yung least priority. Sila yung panghuli-huli. Okay, panghuli-huli. So ngayon alam mo na ha. Kailangan kasi may prospect list ka. Kahit 10-10 lang muna. 10 sa type A, 10 sa type B, 10 sa type C. Ngayong araw. Bukas, ibang 10 na naman. Okay? E paano yung nakuha ko kay Manong Guard doon sa SM? Ilagay mo lahat yung sa type C. Yan. Malay mo, mga tambay lang doon sa mall. Walang pera. Diba? List priority mo yung mga yon. Okay? Sabi nga doon sa seminar namin dati doon sa real estate selling. No? Anong mas gusto mong bentahan? Yung kakilala mo or yung hindi mo kakilala? May mga mayayabang. Sabi nila, bebentahan ko yung hindi ko kakilala. Bakit? Siya yung maniniwala sa akin. Teka. Bago ka magbenta, kailangan mo kasing i-profile mo na yung tao. Okay? Benta ka ng benta, hindi mo naman alam kung kailangan niya o hindi. Kagaya nga ng training natin, sell to me this pen. Tama ba? Bebenta mo ng ballpen, hindi naman niya kailangan magsulat. So mas maganda guys, kung unang i-invite mo or kakausapin mo yung mga kakilala mo. Kasi hindi ka na mahihirapan na kilalanin kung ano yung mga pangangailangan nila. Okay? Kaya sila muna yung unang kakausapin mo. Ngayon, kapag may prospect list ka na, umpisahan mo na kaagad. Okay? May 10 ka na, 10. Umpisahan mo na. Huwag mong gawing, hintay mo ng 100. Ay, hindi. Sabi nila po, 100 daw. So, hintay mo muna maging 100. Baka mamaya, abutin ka pa ng 1 taon. Tama ba? Pag meron ka ng 10, start it right away. Okay? So, ito na yung inviting. Iba yung prospecting ha. Hindi ka magsasabi ng kahit ano about sa business. Ang prospecting, ulitin ko, alam mo yung number niya, alam mo yung Facebook account niya, alam mo yung pangalan niya, at alam mo kung sino siya. Okay, alamin mo kung sino siya bago mo siya i-invite. Ngayon, alam mo na ano siya, principal or alam mo na mayor. Paano mo ngayon malalaman kung ano yung pangangailangan niya? Ang pag-i-invite guys, hindi agad-agad na nakita mo, "Uy, mayor, attend ka sa Zoom namin ha, mamaya." Huwag ganun. Kailangan alamin mo muna yung pangangailangan niya. Mayor na yun, marami ng pera yun, malalo na kung nangunguragot. Hindi. Malay mo, hindi niya kailangan ng pera, pero kailangan niya produkto. Kailangan niya barley juice. Diba? Kailangan niya Calbitsi. Kailangan niya High Life Juice. Kailangan niya Kape Supremo. O ano naisip mo dun sa Kape Supremo?
Di ba? Si Mayor, kailangan niya kape supremo. Kailangan alamin mo muna, paano dito sa proseso na to. This is what we call pakikipag-usap. Hindi mo malalaman kung anong kailangan ni Mayor kung hindi mo siya kakausapin. Tama ba? Ready tayo dyan tayo. Huwag mo siyang imbestigahan. Baka mamaya sasabihin niya, pinaiimbestigahan ako nito, mamaya ipatokhang ka nun. Okay? Kailangan personal na kausapin mo siya. Personal or message. Okay? Or tawag. Basta magkaroon kayo ng conversation by any means. Alright? Ngayon, gamitin mo itong form. Ano ba yung form na yan? Family. Mayor, kumusta yung mga pamilya mo? O huwag kang magkakamaling ganun. Baka mamaya magalit sila. Anong sinasabi mo mga pamilya ko? Isa lang pamilya ko. Lalo na kung nakakatabi niya yung asawa niya, ha? Ingat kayo. Kumusta naman po kayo, Mayor? Pag-usapan, family. Paano kung OFW? Naku, lalong-lalo na yan, guys. Pag OFW ang prospect mo, family ang usapan. Kumusta yung anak mo? Ayun, ilan ba anak mo? 2, ngayon 3 na. May mga ganun lang. Umalis ako, 2, ngayon 3 na sila. Hindi ko alam kung bakit. About sa family. Okay? About sa family. Pero wag mo kalimutan, wag masyadong seryoso, ha? Kailangan masaya. Kasi malungkot na nga yung tao, tapos ang lungkot-lungkot pa ng pagtatanong mo, kumusta naman yung mga anak mo? Di miss na miss ko na nila. Naku, ayaw ka nang kausapin nun. Diba? Dapat masaya. Uy, kumusta naman yung anak mo? Patingin nga ng picture niya. Kasing edad ng anak ko, mga ganon. Okay? Ngayon, occupation. Anong trabaho mo dyan? Anong ginagawa mo dyan? Kumusta naman yung trabaho mo? Hindi ka ba nahihirapan? Lagi ka ba sa CR? Mga 5 times an hour? Kasi marami kang kachat. Mga ganon. Okay? So, alamin niyo yung sitwasyon niya sa trabaho niya. Baka mamaya masabi niya, ayoko na talagang mag-abroad. Ayoko na. Ting! Diba? Okay lang naman ako dito sa abroad. Kaso nga lang, yung sweldo ko kulang. Ting! Yun yung mga sign. Kailangan mo yung mga needs niya. Okay? Ngayon, ang tanungin mo na susunod, ano ba tong R? Recreation. Anong ginagawa niya? Kailan off mo? Anong ginagawa mo pag day off mo? So malalaman mo kung ano yung mga hobbies niya. Malalaman mo kung ano yung mga interest niya. Okay, dito sa recreation. So, nagbabali-volleyball kami. Ang bilis ko nga manghina eh. Parang kulang sa sustansya tong katawan ko. Ting! Ay, hindi ako masyadong lumalabas pag day off ko kasi lalo-lalo na kung may regla ako, meron kasi akong dysmenorrhea. Ting! Meron pala akong ting-ting dito eh. Nahihirapan pa akong mag-ting-ting ng ganun. Meron pa palang ganyan. No? So, ganun guys. Dahil sa pakikipag-usap mo sa kanya dito, malalaman mo kung ano yung needs niya. Kasi, yun yung gagawin mong dahilan para ma-invite mo siya. Hindi yung agad-agad i-invitein mo. Ay, mukhang pera tong mari ko. Alam mo ba talaga na kailangan niyang pera? Di ba? Hindi natin alam, di ba? So, kailangan mo siya talaga makausap about sa family niya, occupation, recreation. Sa 3 yan, malalaman mo na kung anong kailangan niya. Okay? Anong kailangan niya, anong gusto niya. Yung gusto niya ba yung pera? Ba, masasabi niya yan eh, na yung pera, yung sweldo ko kulang. Hindi ako lumalabas kasi wala akong panggastos. O, di ba? Pamilya ko, ang dami-dami na nila. O, kulang na yung sweldo ko. Di ba? Diyan mo talaga guys malalaman yung mga pangangailangan na niya. Mali mo, products ang kailangan niya. Di ba? May health problem siya. Di ba? Products ang gusto niya. And malalaman mo rin na gusto mo mag-travel, di ba? Nagkakaroon na kayo ng usapan na gusto makapunta ng ganito, ganyan, di ba? Kaso nga lang wala akong pera kaya hindi na siguro ako makakarating doon. At least may idea ka na gusto niyang pumunta sa ibang lugar. Tama ba? Gusto niya magkakotse. Marunong akong mag-drive kaso nga lang wala akong sariling sasakyan. Yung iba naman, gusto ko ng sasakyan kaso hindi ako marunong mag-drive. O di ba? Alam mo na yung mga needs niya. May bahay na ba yan? Masasabi niya rin. Bakit? Bakit mo kailangan malaman lahat-lahat yan? Kasi yan yung gagamitin mo para ma-invite mo siya. At magagamit mo lahat-lahat yan mamaya sa number 4 na pag-uusapan natin. Okay? So tandaan mo lagi-lagi bakit importante itong form? Para malaman mo yung pangangailangan niya at yung mga gusto niya. Kagaya ng pera, mga produkto, mga travel, mga kotse, mga
house and lot. At malay mo, gustong-gusto niya lang magkaroon ng mga kausap. Gustong-gusto niya may mga nakakausap sa online. Lalo na sa Zoom, gustong-gusto niya makakita ng mga poging nagsasalita sa mic. Dapat palakpak yun. Nagkamali po sa mga. Tama ba, di ba? Sawang-sawa na siya sa pagmumukha ng amo niya. Gusto niya makakita ng gwapo. O di ba yayain mo dito? Ganun. Kahit yung dahilan mo lang. Ay naku, Mare. Sawang-sawa ka na ba sa pagmumukha ng amo mo? Tama-tama, Mare. Mamayang gabi, meron kaming speaker. Ayun, hindi ka mukha ng amo mo. Attend ka. O bali mo, yun yung maging dahilan niya para umattend. Tama ba? So, diyan mo talaga malalaman, guys, yung mga reason niya. Ngayon, pag nalaman mo na yung needs and wants niya, guys, dito mo na i-deliver yung message. Okay? Ito yung message. Okay. While nag-uusap kayo, nabibuild mo na rin yung rapport mo. Nagkakaroon na siya ng tiwala sa'yo. Pag may tiwala na sa'yo, pwede mo nang i-deliver yung message. Okay? Nga pala sa mga nagtatanong, no, bakit may kiss dyan? Kailangan ko bang halikan yung i-invite ko? Na-miss out ko kasi natakpang kasi. Yan po ay kiss. Keep it short and simple. Okay? Keep it short and simple. Hindi yung kakausapin mo, yung family niya, isang buwan, yung occupation niya, sa susunod na buwan. Mabilis lang, guys, ha? Mabilis lang. Okay? So, i-deliver mo na yung message. Pag alam mo yung needs niya, gusto niya pera, naku, Mare, saktong-sakto. Ay, naku, friend, saktong-sakto. Bakit? Kasi, mamayang gabi, may Zoom meeting kami. Meron kaming business presentation, online business presentation. At masasagot yung problema mo. At pwedeng magkaroon ka ng solusyon dyan sa problema mo. Malalaman mo yung solusyon dyan sa problema mo. Malalaman mo kung paano ka magkakabahay. Malalaman mo kung paano ka magkakakotse. Malalaman mo kung paano ka magkakatravel. Malalaman mo kung ano yung produktong babagay sa'yo. Tama ba? Yun lang. Ganun lang kasimple. Pag alam mo na lahat-lahat, then you can deliver the message na hindi ka niya tatanggihan. Bakit? Kasi ang ginawa mong dahilan, naku Mare, saktong-sakto, mamaya sa Zoom namin, makikita mo doon i-explain kung paano yung masusolusyonan yung problema mo sa pera. Kaysa naman nakausap mo, uy, kabayan, kumusta? Okay lang, kabayan. Attend ka mamaya sa Zoom, kabayan, para masolusyonan yung problema mo sa pera. Hindi mo pa nga nakakausap, baka sabihin niya sa'yo, uy, dami kong pera. Diba? Yun po yung purpose ng makikipag-usap using the form to know what are their needs. Okay? So, mali na po ba? Meron po ba natututunan? I like it, I love it, I want some more of it. Nga, back to ano muna kayo? Back to chat box muna kayo. Mag-reply nga kayo dyan. Okay lang ba kayo dyan? May mga natutunan ba? Violent reaction, meron ba? Ayan. Yung iba sabi walang ma-invite kasi hindi mo pa alam kasi yung tamang proseso. Kaya wala kang na-i-invite. Ang dami kong ini-invite, hindi naman ako sinisinmod lang ako kasi hindi mo alam kung ano needs nila eh. Kaya kasi sinisinson talaga. Mamattend kayo ng presentation. Hindi niya nga alam kung anong dahilan bakit siya a-attend eh. So ganun guys, no? Dapat alamin niyo muna yung needs and wants nila bago mo sabihin yung message. Okay? Yan. Pautang po, Sir Albert. Attend ka po sa Zoom. Doon, marami kang makikilalang pwede mong utangan. O, di ba pwede din? Ngayon natin ngayon sa Zoom. Bakit? Sabi niya kasi, sabi nung kachat ko, marami daw akong mauutangan doon eh. Umattend siya sa Zoom. Tama ba? Ngayon, sabi ng speaker, mag-USB ka. Di ba? Utang sa Bombay. So, ganun po yun. Alright? So, next na po tayo. Yan. Ngayon, na-invite mo na sa Zoom, di ba? Pumunta na Zoom, pumasok na sa Zoom. Pero pag pumasok sa Zoom, huwag mo namang hahayaang mas mauna siya sa'yo. Napakalala na yung speaker, di ka pa pumapasok. Binati-bati ng lahat. Dahil hindi mo minention yung pangalan niya, hindi nabati. Nasaan na yung nag-invite sa akin? Ba't wala pa siya dito? Mamaya umalis na. Wala na. Tama ba? So guys, no, dapat pag may invite kayo sa Zoom, mas mauna ka dapat. Alright? Ngayon, pagpasok niya, nakita mo yung pangalan niya, mention mo ka agad-agad. Welcome sa business presentation, art, di ba?
short for Arthur. Anong spell? Anong sabi mo sa kanya? Anong oras ka papasok? 'Di ba 8? Oo, 8. Anong start letter? Anong first letter ng pangalan mo? R. Ngayon sa hanapin mo ngayon R. Asan na kaya yung invite ko na R? Wala namang R dito. Ano ba pangalan mo? Arthur. Yung pala AR, no? Arthur. Tumawa naman kayo. Isa lang tumawa. Nakakainis naman. Nagjo-joke ako. Yung mga tumatawa ba? Scroll ko nga. Yan. Di ba? Ay, may pangalan ko doon. Anong letter R? Anong first letter? R. Arthur pala, no? Grabe. Hanap ng hanap. Wala namang R. Okay. So, ito na. Nung nakita mo na siya, wag mo siyang i-message ng i-message. Bakit? Madidistract siya. Okay, hayaan mo lang siya makinig, ha? Hayaan mo lang siya makinig. Ngayon, pagkatapos ng ganito pala guys, no? During the presentation, sana man lang. During the presentation, mag-bridge kayo. Ano ba yung bridge? Anyway, matatalakay natin mamaya. Mag-comment ka lang kung nagandahan kasi sinasabi ng speaker. Yes, ang ganda naman yan. Grabe. Pag nagsabi ng produkto, naku, gustong-gusto ko yung siomai na yan. Kung minsan nga, bumibili kami 10, sa akin 8. Sa kapatid ko 2 lang, mga ganun. Para naman may nagre-respond sa speaker. Kasi kung yung chat box na sobrang tahimik, yung speaker wala nang nakikitang tao kasi naka-off yung cam ng karamihan. Ang hirap nun. Alright? So tulungan natin yung speaker para maging energetic yung presentation niya. By means of what? Mag-type ka, open mo yung cam mo, pag nakakatawa, tumawa ka. Kahit pang 10 beses mo nang napakinggan yung joke niya. 'Di ba? Tawa ka pa rin. 'Di ba? Kasi yun yung nag-aangat ng nagtataas ng energy ng speaker. Okay? So ganun dapat gawin natin, ha. Yan. So pagkatapos ng business presentation, eto na, closing. Hindi yung i-close mo na yung computer mo, ha. I-close mo na yung laptop mo, hindi, ha. Closing ang tawag. Eto na guys, yung ipaparealize mo sa prospect mo or yung na-invite mo or yung guest mo, ipaparealize mo sa kanya kung ano yung mga pakinggan niya dun sa presentation. Sabi ng iba, i-convince ko ba siya? Actually, no, hindi yun yung right term dun eh. Technically, yan, English na naman. Technically kasi, pag sinabi mong i-convince mo yung prospect mo, parang, kumbaga, kasi kung ikaw mismo, no, ayaw mo rin ma-convince eh. Diba? Kasi kung yung salitang na-convince ka, parang nauto ka, parang ganun, no? Nauto ba yun? So kung na-convince kayo, nauto kayo. Ang ginagawa ng dapat, kasi, kailangan lang, you need to ask the right question. Okay? Ano yung mga right question na yun? Ano yung nagustuhan mo sa business presentation? Yung kitaan o yung produkto? Siya ngayon sasagot. Ang ganda ng kitaan. Ang ganda ng produkto. Pareho ang ganda. So hindi ikaw ang nagsabi, kundi siya. Sa tingin mo, pag ginawa mo to, kikita ka din kagaya namin. Oo. O siya nang nagsabi nakikita siya. Diba? Siya nang nagsabi nakikita siya. Sa tingin mo, kung kumikita ka na ng, let's say, teka, magkano bang gusto mong kitain? Sa tingin mo, mga 10 or 20? Siyempre, doon ako sa 20. O siya nang nagsasabi kung magkano kikitain niya. Sa tingin mo, pag kumikita ka na ng 20,000 a month, malaking tulong ba yun sa'yo? Oo, malaking tulong. Mabibigyan ko na yung nanay ko ng pera, mabibili ko na yung sopa ng gustong-gusto ng asawa ko. So, siya na yung nagsasabi lahat-lahat ng advantage ng business sa kanya. Sa sarili niya sinasabi niya. So, hindi mo na kailangan i-convince bakit siya na yung nagko-convince sa sarili niya. Just asking the right question. Okay? So, meron din tayong separate na training about disclosing, kagaya nung meron ka bang hindi naintindihan sa negosyo? Mga ganun. So, doon mo naman palalabasin yung mga objection niya. Okay? Kasi pagka hindi mo napalabas yung mga objection niya, guys, yung objection niya, itatanong niya sa asawa niya doon sa bahay niya. Sa bahay nila. Ngayon, ano yung sasagot ng asawa niya? Ay, naku, hindi ko alam niya tinatanong mo, wag ka na mag-member dyan. Diba? Kaya kailangan mong palabasin lahat ng concern niya, ng question niya. Okay? Ngayon, pagka natanong mo yung mga right question, guys, you don't need to convince them.
they will convince themselves. Yun yung maganda. Yun yung maganda. Kaya kailangan nyo aralin yung mga right questions. Example na yung mga sinabi ko sa inyo kanina. Okay? For example, yung reason niya kung bakit kung ano yung nakita mong problema niya, 'di ba? Yung nanay ko nga kailangan ko lang sanang padalhan kahit ng ganito kasi kailangan niya ng ganito, panggamot or whatever. So yun yung gagamitin mo. Mare, sa tingin mo pag kumikita ka na dito, magkakaroon ka na ng pera, ipapadala mo na sa nanay mo. Malaking tulong ba yun sa nanay mo? Ay, oo, syempre. O, 'di ba? So siya na yung nagsasabi sa kanya na sasali talaga siya dito. Okay, siya na mismo nagsasabi sa kanya. Ayun. And then, may mga tao naman guys na, kunwari, masyadong mataas yung tingin mo sa kanya. Na kung kunwari, ikaw, example lang to example lang. Kunwari, yung prospect mo, doktor, o kaya abogado, o kaya mayaman na, may pera na dati. Ngayon, sa tingin mo, hindi siya makikinig sa'yo kasi ikaw, hindi ka pa mayaman, yumayaman ka pa lang, or wala ka pang resulta. Ngayon, ang gagawin mo, dito na papasok tong ABC rule. Okay? Ano tong ABC rule? Ito guys, yung maghahanap ka ng katapat niya, pantapat mo sa kanya. Parang matching. Okay? Hindi yung unggoy na matching Yung matching, imamatch mo siya. For example, medyo tong si Ma'am Gemma, medyo mayaman na to, mapera to. Sino kaya yung ipantatapat ko dito para makausap niya? Maghanap ka ngayon ng mga ka-level niya na negosyante. Okay? So, ngayon, dito mo gagamitin tong ABC. Ano tong A? Advisor. Ito yung upline or yung mentor na ipantatapat mo dun sa prospect mo. Bridge, ikaw to. Okay? Ikaw yung tulay. Ikaw yung bridge. Kagaya nung college mo, ikaw yung bridge pero ikaw yung na-girlfriend. O wag ganun ibang usapan yun Yan. Ngayon, client, yun yung guest mo. Okay? Lagi mong tatandaan to. Wag na wag mong i-build up si client kay advisor. Ano ibig kong sabihin? Kasi magkakaroon yan ng intimidation. Intimidation ba tawag doon? Oo. May intimidate yung isa't isa. Lalong-lalo na si advisor. For example, advisor, ang upline mo is college, high school graduate. Okay? Ngayon, sasabihin mo, upline. Itong prospect ko, negosyante. Ang daming negosyo. Grabe, ang taas na tao to. Talagang may impluwensyang tao to. Tapos sasabihin mo ngayon kay prospect mo. Si prospect, ma'am, itong upline ko po, high school graduate lang yan. Hindi siya nakapagtapos. Wala, baliktad na. Huwag mong gagawin yon. Dapat, itong si advisor, dapat ito yung nililift up mo. Okay? Sabihin mo lahat ng maganda tungkol sa kanya. Kanino mo sasabihin? Kay client. Alright? Kay client mo sabihin. Dapat, mataas ang pagtingin ni client doon sa advisor. Doon sa upline mo. Doon sa ipamamatch mo. Bakit? Para lahat ng sasabihin niya, paniniwalaan niya. Tama ba? Okay? Pero wag mo namang sosobrahan. Baka mamaya magsinungaling ka na. Wag ganun. Okay? Don't tell lies. Alright? Yung totoo lang ang sasabihin mo. Kaya nga kukuha ka ng magmamatch sa kanya. Utak negosyante, kuha ka ng apply na utak negosyante. Para magkaintindihan sila kasi meron silang lingwahe. Okay? So, si advisor ang magko-close dun sa prospect mo. Alright? Hindi ikaw. Kaya dapat matutunan nyo ng maigi itong ABC rule. Alam nyo guys, pag na-master nyo to, nako, ayahay ang buhay nyo. Kasi hindi na ikaw mahihirapang mag-close dun sa prospect mo. Sino? Kung sino yung yung tiniap mo, kung sino yung advisor na pinili mo na ipang-match sa kanya, siya na lahat makikipag-usap kay client. Ngayon, for example, online kasi tayo, no? Zoom. Sige, create ka ng Zoom. Ngayon, ipamamatch mo siya. Ngayon, nung nag-create ka ng Zoom, ikaw naman yung salita ng salita. Huwag ganun. Okay? Dapat ikaw tahimik ka lang. Pag napakilala mo na si advisor kay client, sabi mo siya, top earner namin, ginagawa niyo itong business, ang dami na niyang magagandang resulta. Okay? So, na-build up mo na ngayon. Ngayon, tama na.
tama na yung pangalan na malaman ni advisor kung ano yung pangalan ni client. Tapos na tayo dun. Okay? Ngayon, ibulong mo lang kay advisor o private chat mo siya na negosyante yan. Okay? Huwag mong sasabihin yun na nasa chat group na, Sir Upline, itong client ko, naku, talagang ano to, ma-influensyang tao to. Wala na. Baliktad na. Huwag mong gagawin yun, guys, ha? Wag na wag. Okay? I-practice mo yan. This will take practice talaga kasi hindi ito pangkaraniwan. Okay? So, ganun yung gawin mo. Ngayon, habang nagsasalita sila, manahimik ka. Huwag kang sabad ng sabad. Baka mamaya, yung sinabi mo, yung pa yun na pasama. Okay? Pag nag-ABC kayo, guys, no? Huwag kayong sasabad. Pag nagsimula ng magsalita, upline. Yung kasama natin sa business. Okay? Huwag kayong magsasalita. Hayaan nyo siya. Alam na niya gagawin niya. Okay? Yan. Kasi kung minsan na may mga nag-bridge nga, sumasabad naman, mas magaling pa siya doon sa advisor niya, wala na patutungan yung usapan na maganda. Alright? So, lagi niyong tatandaan yan, guys, ha? Lagi niyong tatandaan. Okay, so, maliwanag ba? Maliwanag? ABC rule? Alam niyo na? ABC rule. Dagdag ko lang, no? Bago niyo pala pa-attendinin yung prospect niyo dun sa business presentation, i-ABC rule niyo na din. Grabe yung speaker mamaya, hindi lang siya pogi, hindi lang siya gwapo. Dami na napatunayan sa buhay. 'Di ba? Alamin mo yung speaker, kaya kailangan dapat kilalanin yung mga speaker eh. Kailangan talaga kilalanin nyo. For example, ang speaker, si Ma'am Shirley Karangyan, Ira Moran. Yan. Sabi mo, ma'am, itong speaker natin ngayon, ma'am, grabe to. OFW siya, may trabaho siya doon, pero ginagawa niya itong business ng sabay. At ang matindi niyan, ma'am, nakadalawang kotse na siya dito sa company. Yung excited ka na sasabi, ay ma'am, speaker natin ngayon. May trabaho siya sa Singapore. Parang walang kabuhay-buhay. Di ba, mamaya, tama rin pa yung yung guest mo. Grabe, ma'am, itong speaker natin mamaya. Nakadalawa na kotse, free po yun, nakuha niya as incentive kasi sobrang galing niya, sobrang sipag niya. Ganun, tapos isi-share niya mamaya, ma'am, yung mga yung kabuuan ng business na ginagawa niya, kung bakit niya nakuha yung mga yun. Kasabay nung trabaho niya. O di ba, binibuild up mo na siya. Okay? ABC rule din ang tawag doon. Para lahat ng sabihin ni speaker, syempre, makikinig ngayon yung guest mo. Kahit anong pagkatao niya. Bakit? Nasabi mo lahat ng magandang bagay tungkol sa speaker. Pero, again, huwag mong sosobrahan, ha? Huwag kang hype. Huwag mong sosobrahan. Kung ano yung totoo, yun lang yung sasabihin mo. Okay? Grabe itong speaker natin ngayon, ma'am. Taga LA. Ang lupit nito. Ang tindi. 3 asawa. Huwag ganun. Huwag mong sasabihin yung mga negative, ha? Dapat sabihin mo yung totoo na maganda. Okay? Hindi, totoo naman na 3 asawa nun. Eh. Huwag nga ganun. Alright? Sino ba mga taga LA dyan? Na may 3 asawa. Wala naman, no? So, wala tayong speaker na ganun. Kaya huwag mong sasabihin yung ganun. Mababait kami sa LA. Palakpakan natin yan. Ayan. Okay, so guys, no? Yun yung closing with ABC rule. Paano kung closing lang? Kung closing lang kasi, matrabaho yan eh. Lalong kung kaya mo namang i-handle yung prospect mo, mapa-oo mo agad by asking the right question, that's fine. Pero mas matindi pag may ABC. Okay? Mas matindi pag may ABC. Tao lang ba ang pwedeng maging advisor? Hindi. Video. Pwede rin yan. Pwede rin maging advisor ang video kasi nagbibigay ng information. Alright? Anything na nagbibigay ng information about the company can be an A. Okay? Pwedeng maging A yun. Bahala ka lang na mag-bridge kung paano mo ipapaliwanag yung bagay na yon na pwede siyang maging advisor. Okay? Yan. So, after that, pag may yung prospect mo, hindi siya nag-decide agad-agad. Hindi siya agad-agad nag-decide kasi wala siyang dalang pera. Ganon. So, kailangan mong i-follow up later on. Kasi hindi naman lahat-lahat agad may pera eh. Nagusto niyo yung business, kaso nga lang wala siyang pera right away. So, kailangan mo siyang i-follow up. Ngayon, paano yung pag-follow up? Huwag mong palagpasin ng 48 hours. Okay? Huwag rin yung kauwi pa lang niya, o katatapos pa lang ng Zoom,
O sige, thank you so much. Ayan. Tapos pagbaba, after 5 minutes, nakapag-decide ka na? May pera ka na? Huwag ganun. Okay, palipasin muna ng mga 24 hours bago mo i-message ulit. Bakit? Baka mamaya makulitan sa'yo. Ngayon, pag nag-follow up ka, baka wag mong sasabihin na mag-join ka na, wag agad ganun yung bungad mo. Okay, kumustahin mo muna siya, anong ginagawa niya, anong kalagayan niya. Kasi kusa na siyang magsasabi na, ay, ba't pala dun sa business na inaalok mo? O siya na yung magsasabing ganon. Okay? Yan. So pagka after 24 hours, pinollow up mo, hindi pa rin siya ready, i-excite mo siya. I-excite mo siya. Paano? Ay, tingnan mo tong video na to, send mo. Ang ganda. Yan yung kasama namin na ginagawa tong business na to. Ganyan na yung nangyari sa kanya. So, papanoorin niya ngayon yan. Okay, dati yung service crew sa fast food. Ganyan na yung nangyari sa kanya. Ngayon, ang tanong, saan mo naman kukunin itong mga success stories na to? Ando dun po sa JC Premier Apps. Okay? Search nyo rin dun sa official YouTube channel ng JC. Ando dun din mga success stories. Alright? So, yun yung mga essence nyo. Mag-isip kayo ng mga pamamaraan para ma-excite lagi-lagi yung prospect nyo. Lalong-lalo na kung prospect mo, 1, 2, 3 lang. Diba? Kung marami kang prospect, mga 20, mga ganun, so pwede mong gamitin kung ano yung ginawa mo dun sa iba, ganun din yung sasabihin mo sa kanya para lang ma-excite siya. So yung kailangan yung gawin, guys, ha. Yan. So pang-5 na tayo. Ilang ang fingers natin? 5 fingers, no? So ibig sabihin tapos na tayo, guys. Yan. Anyway, this is the last slide na po. And hopefully, no, maiksi lang to, parang ang haba-haba lang. 10 ang finger mo. O sige, ikaw na bahala dun sa 5, tatawagin kita. Yan, isang kamay lang. Okay? Yon. So, guys, no, i-master nyo to. I-master nyo to. Itong 5 fingers na to. Kasi, ito yung pinaka-basic plan talaga. Actually, lahat-lahat na to, no, hanggang sa follow-up, no, close pay-in na to eh. Pag na-follow up mo, tapos, may pera na ako. Paano ko ipapadala? Pay-in na yan eh. Alright? No. May tatanungin pala ako sa inyo. Yan. Mahigit 100 pa rin tayo. May tatanungin ako sa inyo. Patapos na tayo, guys. Patapos na tayo. May tatanungin ako sa inyo. Meron ba kayong na-encounter? Pag nagpapa-pay-in ba kayo, ano yung option ng payment? Bank account mo, papadala sa'yo, papadala sa upline mo, papadala sa bangko ng company. Ano yung mga payment options na binibigay nyo, guys? Pa-type nga dyan sa chat box. Padala sa akin, sabi ni Barait. BDO ko, sabi ni Ma'am Sheng. Padala sa upline, padala sa name ko, padala sa upline, padala sa akin sa Palawan. Sometime my debit card, padala sa akin. Okay. Yan. Do you encounter a prospect na sasabihin, ay, wag na lang. Ba't sa tao? Baka scam to. Na-encounter nyo ba yan? Bakit sa tao ko ipapadala? Na-encounter niya? Yes. Yan. Na-encounter nyo. Ngayon, ano yung sasabihin nyo ngayon yun? Doon. Pag sinabi niya, ba't sa tao? Naku, wag na lang. Pag-iisipan ko muna. Dahil sa nakita niyang tao, pagpapadalhan, nagbago na isip. Naku, scam to. Merong nga sa amin eh. Ipadala mo sa GM namin, Albert Unciano. Nasa Tumawi ni Isabela yung bank account niya. May nag-search sa pangalan ko. Grabe. Sinearch niya pati yung page ko. Ang dami niyang message. Sabi niya, Sir, alam mo ba yung Xiaomai King? Opo. Ikaw daw po ba ang general manager? Sabi ko, hindi. Ay, sir, na-scam ata ako. General manager. GM. General manager. The GM term is only for us na member. Do not use outside.
our organization because they cannot understand. Okay? Naging general manager tuloy ako. Yan. Sa mga ibang huwag niyo pong gagamitin yung mga coach, mga upline, mga GM sa outside ng organization natin. Kasi hindi nila maintindihan. Dahil doon, hindi siya nag-pay in. Kasi feeling niya pinagsinungalingan siya. Okay? Yun. Ngayon, gusto ko kayong turuan ng payment option na hindi magdududa yung prospect nyo. Okay lang ba? Guwapong mayaman. Aba, ang galing ni Ma'am Ana. Okay lang ba? Turuan ko kayo. Yung hindi hindi magdududa. Lalong-lalo na credit card gagamitin niya. Debit card gagamitin niya. Ngayon, paano yan? Okay lang ba gumamit ng credit card sa pay-in? Nasa ibang bansa siya. Nasa London, nasa UK, nasa USA. Hindi po. Kailangan pong ipadala mo yung pera. Dahil dyan, hindi na ako magpe-pay-in. Diba? Ngayon, yan diba? Ngayon, yung iba naman, dati naisip ko ito, kailangan ko po kasi mag-login sa JC portal ko, tapos i-process ko yung package sales. Pagpunta ko sa package sales, susulat ko yung pangalan mo, ma'am. Pag nasulat ko na yung pangalan mo, ma'am, ngayon punta ako sa payment section, ise-select ko yung mode of payment na credit card or debit card. Ma'am, kailangan ko ng card details mo. Sa tingin mo, ibibigay sa iyo yung card details niya para ma-key in mo doon. Di ba hindi? Hindi, di ba? Ba't ko bibigay sa iyo yung credit card number ko? Baka mamaya gamitin mo sa iba. Tama ba? Kailangan mo doon ng pangalan niya, billing address niya, di ba? Saka yung security number sa likod. Yung SSV ba yun? Basta, yun yung 3 numbers. Hindi niya ibibigay. Ngayon, anong gagawin mo para siya yung magbayad online imbes na ikaw? Anong gagawin mo para siya yung mag-key in ng mga card number niya imbes na ikaw? Anong gagawin mo para siya yung makareceive ng notification ng JC or PayPanda para hindi na siya magduda? Alam niyo na ba kung paano? Okay, ganito yan guys, no? Pag nanodoon na kayo sa payment, di ba nag-process kayo ng package sales? Alright, package sales. Ngayon, kunin mo yung pangalan niya, email address niya, saka number ng kakilala niya dito sa Pilipinas. Relative niya sa Pilipinas. Okay? Give the reference number. Actually, pag credit card, debit card, hindi po dapat on the spot mabayaran doon sa system. Kasi pag ibibigay mo yung reference number, ano po yun? Over the counter po yun o kaya online banking. Pero kung credit, debit, hindi mo po pwedeng yun. So, ang ganito gawin nyo, kailangan mag-email si system sa kanya nung payment. Okay? Nung pending payment or yung payment request. Ngayon, di ba sinelect mo yung yung debit card doon sa payment option, di ba? Mode of payment. Ngayon, sa baba, bago mo i-click yung yung proceeds to payment, meron doon sa baba. May nakasulat doon. Ang sabi niya, if you want your friend or relative to pay this transaction, copy this link. Meron na nakalagay ng kulay blue, this link. I-click mo lang yon yung this link na yon. I-click mo. Pag na-click mo na yan, tatanungin niya yung email address nung friend or relative or nung prospect mo. Ita-type mo ngayon yung email address nung prospect mo. Yan, nakita daw ni Ma'am Ana. Ngayon, pag snipe mo yung email address niya, magsesend si PayPanda ngayon ng payment request dun sa email niya. Pag na-receive niya sa email niya yun, nakapangalan sa kanya, legit na yun. Okay, hindi na siya magdududa. Pag na-receive niya yung email na yun, o di parang siya naka-receive ng request to pay. Ngayon, ipaprocess na niya by credit card, siya na lahat mag-encode lahat ng card details niya. Pag click niya ng pay, mare-receive mo na yung code. Make sure na dun sa package sales guys, yung email address mo ang ilagay mo. Okay, wag yung email address niya. Ilagay mo lang yung email address niya dun sa pag-forwardan nung payment request. I-try nyo mamaya.
Yan. So legit na legit yun. Walang kaduda-duda. Lalong-lalo na kung hindi nyo kakilala or may kung nagdududa siya sa inyo. So yun yung gawin nyo. Ngayon, ang tanong, di ba yung credit card or debit card, di ba may charge yun? Oo, may charge. Magkano? 635. Sayang naman. O sige, anong gusto mong panghinayangan? 5,000 o yung 635? Wala ngang tiwala yung tao. Tama ba? May choice ka naman. Yan, tama ba? Ganun yun. Kung ako, hindi ko panghinayang 635. Kaysa naman yung 5,000 masayang. Kagaya ng kwento ko kanina. Di ba? O wala na. Nawala na. Tama ba? Paano sir, pag dito lang sa atin, ano mas the best na, ano yung MOP? Mode of payment, sir. Wow, ang galing. MOP. Kung dito lang at kilala mo naman at may tiwala siya, okay lang. Transfer mo kaagad sa sa upline mo kung mabilis siya mag-process ng pay-in or ikaw mismo kung mas mabilis ka mag-process ng pay-in. Kung ano yung pinakamabilis. Okay, yung less hassle. Pero kung talagang nagdududa siya sa'yo, kailangan talaga electronic system yung pairalin. Alright? So, kung details na hiningi niya, sir, doon sa una, kanino sa prospect mo. Kung details na hinihingi niya. Teka ma'am, medyo slow ako doon. Sir, baka tinatanong yun sa webpage code. Ano? Ayun. Okay, Bago mo siya i-process, no, doon sa package sales, no, kunin mo lang yung pangalan niya lang at saka number nung kakilala niya dito sa Pilipinas na kukontakin ng JC pagkakunin yung previous niya. Saka yung email address niya. Okay? So, yung mga details naman na yun hindi masyadong sensitive. Okay? So, okay lang yun. Kapag pangalan niya ayaw niyang ibigay, hayaan mo na siya. Bahala siya sa buhay niya. Tama ba? Ganun yun. Okay? Pinagbabayad ko sa LBC, pwede rin yan. Oo, pwede rin yan. Kung okay lang sa kanya, pwede lang din yan. Pero pag nasa abroad kasi guys, no, lalo na pag nasanay na yan sa card. Less hassle na lang lahat-lahat. Yun na yung gawin nyo. Okay? Yung online payment. Alright. Kasi kung minsan no, may mga nagtatanong sa akin doon sa sa YouTube ko kasi ako nagre-present, 'di ba? Sir, legit ba yung ganito? Sinasabi sa akin, ipapadala ko daw sa ganito, ganyan. Hindi ko naman masabing oo kasi hindi ko naman kilala yung taong sinasabi niya. Tama ba? Ngayon, ang sinasabi ko na lang, ma'am, imbestigahan mo po siya. Tingnan mo yung Facebook niya, kung lagi ba siya nagpo-post. Ngayon, may mga nagko-comment doon sa post niya, ma'am. Yun yung i-message mo kung tunay na tao siya. O kung tunay na siya, yun yung sinasabi ko. Ganun yun. Alright? Para maiwasan natin yung mga issue ng legitimacy. Okay? So yun lang guys, no? Maraming salamat. May mga question po ba kayo? Coach, paano pag walang pera yung mag-pay-in? Wag mong... grabe ka. Paano pag walang message yung post? What do you mean na walang message yung post? Kaninong post? Magulo ah. Di ko gets. Pakiulit. Paki-rephrase. Coach, yung pinost mo sa Facebook ng yung nagtanong. Di ba, Coach, di ba, yung sinabi mo, tanong dun sa nag-present sa kanya. Tapos, yung post niya, wala masyadong comments. Puro lang, like, share, ganun lang. Hindi nakaduda-duda, 'di ba? Kaduda-duda pagka ganon. Kaya kayo guys, pag nagpo-post kayo no, walang nagko-comment no, mag-request naman kayo sa mga ka-team niyo. Mag-comment ka naman doon para maging legit naman yung post ko. At kayo naman mga uplines no, pag nag-post yung prospect ay yung mga downlines niyo, support naman. 'Di ba? Pero wag kayo yung iba, ito guys sarili ko lang to, sarili ko lang. I don't know kung anong way nyo, pero ako no, nag-how ka, member ka na. Chinek ngayon yung chinek ngayon yung ibang prospect. Ba't nag-how to, member na? Parang nang-hype tong mga to. Tama ba? Sorry sa mga gumagawa nun na. Kasi ako kasi no,
Negative yung ano nun. Negative yung dating nun. Pag member ka na, huwag kang maghaw. Anong sasabihin mo? Yes, ang ganda ng business na to. Dito na bago buhay ko. Dito ako kumita. Ganun. Totoo tayo, guys. Totohanan tayo. Maling pag-support yung ganun eh. Maghahaw ka. Ang dami yung naghaw. Tapos i-check ngayon ng mga tao. Puro member kayo. Naku, mga hype to. Diba? Tell the truth. Sabi nga nila, don't comfort yung ano mo with lies. Ganun guys ha. Ang support dapat sabihin mo, ang ganda ng business na to, ito nagpabago sa buhay ko. Dahil sa business to kumita ako, ganun yung mga comment. Hindi yung puro how kayo, lahat naman kayo, member. Ngayon, kinek nila, puro member naman na nga to, ba't ba naghahaw? Diba? Negative yun. Negative yun. Para sa akin lang. Kung sa inyo, nag-work yun, ituloy nyo kung nag-work sa inyo. Pero para sa akin lang kasi, no, negative eh. Saka nagsisinungaling tayo pag ganun eh. Iayaw ko ng mga nagsisinungaling. Mas okay pagka nagsasabi tayo ng totoo. Magsusupport ka na nga lang, yung totoo na. Pag nag-comment ako sa mga ay ito yung dahilan kaya ako nakapag-for good na ngayon. Ito yung dahilan kaya ako kumita last week. Ito yung dahilan na business kaya ang ganda ng buhay ko. Ay, ito yung dahilan kaya natulungan ko yung kapinsan ko. Ito yung dahilan. Ganun ang support. Hindi yung how. Ito namang si nag-post, PM sent. Does it really help? Daming nag-how dun I-check ko nga kung totoo, pak. Hindi mo na mabola ang mga tao ngayon sa online, guys. Kaya nasisira ang industriya natin dahil sa mga maling gawain ng mga ibang networker. Huwag na kayong sumali. Huwag na kayong padagdag. Let's clean this up. Okay? Baka bukas makita naman ako, how? Ito naman isa PM sent. Papagod lang kayo. No? Tama ba? Sorry kung effective para sa inyo, tuloy nyo lang. Walang kaso sa akin. Pero kung matagal mo nang ginagawa yan, 2 months, 3 months na, wala namang, hindi naman effective. Kung yung nyo guys, strategy nyo is not effective, change the strategy but not the goal. Yung iba, ay hindi effective to, tigil ko na nga mag-JC. If your strategy is not effective, change your strategy, not the goal. Okay? But please, tell the truth. Tell the truth. Huwag kayong hype. Masabi ko nga sa inyo, mga tao ay matatalino na. Hindi na pwedeng i-hype-hype. Alright. Yan, Sana, konti lang nagalit sa akin. Sa sinabi kong yan. Basta sabi ko para sa akin lang. Kung effective naman na ginagawa nyo, effective para sa inyo, okay lang. Wala akong problema dun. Tuloy nyo lang. Nasabi ko lang yung para sa akin. Which is, may mga nagsabi nga naman, oo nga naman oo nga Kaya sinasabi na mga networker, mga sinungaling. No, wag na tayong padagdag Pag nag-post si downline, ang ganda talaga ng business na to, ang sarap ng siomay, ang sarap ng siopaw. Ganun. Hindi how. Thank you so much sa mga nakintindi sa akin. Maraming salamat. We are in the same frequency. Pero kung hindi mo ako naintindihan, oops, wala tayong problema. Okay lang. Kung ano yung prinsipyo mo, just go on. Okay, wala tayong problema. PM Huwag kayong center lang. magagalit sa akin. Sa sinabi ko, huwag kayong magagalit. Okay? Nasabi ko lang yun. Thank you po. Welcome. Yan. Yung mga guilty na hindi nagsalita, okay lang yan. Kung gusto mong baguhin, okay lang. Kung gusto mong ituloy, okay lang din sa akin. Walang problema. Yan. Peace tayo. PM sent, sir. PM sent? Sorry guys ayoko talaga ng mga kasinungalingan dito sa business. Sa true lang.